Alright mga naitos, sa video na to papa big valve na tayo. Ay, giliw, big valve pa more. So as of na, mag-isa ko lang babiyahe ngayon. Punta ako na Kalajet para magpa big valve. Bakit? So ba't di ka pa na-kontento na ito? So pag angkas ko kasi si Parta mga tol, parang feeling ko ang bigat-bigat namin. Ano yun? Para nangyari yung pagiging 160 cyber, which is naka-ECU naman na siya. Parang 70% na lang dahil sa bigat namin. Lalo na pag loaded kami ng gamit. Ako nasa 100 kilo ko, 98 ganyan. Tapos si partner ko nasa around 50 to 55 kilos siya. In total ng bigat namin nasa 150 something, di ba? Tapos yung bigat pa ng motor, malalaki yung mga gulong ko eh, naka ano ko eh, big tire ako, di ba mga tol? 90-90 at saka 90/80 sa harap. This is pansit. Ito na siguro yung ano, last ulit na gastos natin. Ginusto mo yan eh, nagpasarap eh. Hindi ko alam kung naglolokohan lang kami sa sarili ko, pero wala naman na ako yung planong i-63 to. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ganun. Yung tapos may plus pa. Wala naman na mga tol. Eto tulad yan ngayon, yung takbo ni Cyber ngayon, pag solo ko lang, satisfied, makukuha ko yung 90 to 95% na power. Masarap. Pero pag angkas ko si partner, yan, medyo nahihirapan. Syempre, normal lang naman sa motor yan mga tol. Kahit anong motor naman, papagal basta mabigat yung dala or yung sakay. Tingnan natin yung magiging top speed natin dito mga tol after nating magpa-refresh maintenance doon sa Kalajet. So hindi ko pa siya na top speed na mag-isa ko lang, pero pakiramdam ko talaga pag diniride ko to mag-isa lang ako, ang lakas. Pero palitin na rin yung borneto mga tol eh. Maangat, tanga na. Yo mga tol, hindi na tayo Kalajet sa Cyber. Maklasa na naman to. All good! Ito RFI mga tol, 2C 175 ba? Anong karga gagawin dyan? 63 lang boss. 63. Dapat Ilan? Bali 180 yan no? Tama? 63? parang magiging 175cc lang talaga totoo ito. Oh, Kasi ang okay. stock niyan, ano, alam ko 171. 170. Nakarami ka ng karga dyan no? Marami kayong pinuntahan no? Ito, tawag, vlog mo nga to. Sino ba? Okay na to? Ay, wala na. Dali ako! Okay lang yan, matagal pa naman ma-upload eh. Okay na. Yung ano? Dapat na yan, maganda na pagkaka-repace yun. Pakita ko mga to dyan. Wala na si Cham eh, yung gumawa na ito eh. Exhaust intake. Piston mo, semi-dome. Asan na yung piston jet? Ito sa machine. Ito nga to yung head ng RFI oh. Two bulb. Yun na yung big bulb na boss. 63 63. Sama na si Idol Chet. Chet, nakaiba pagbabago pag nilagay natin to. Ano ba yung expect namin dito? Siyempre, parang ano yan, more pressure yan. Tsaka mas maraming gas may papasok mo yan. May lalabas mo din yung pressure. Ito, ipoport pa raw itong mga tol. Malaki-laki pa raw yung mga bulin. Laki yan. 90% ang pinatroad ko dyan. Yan, brand new tong head na to. Yung iba kasi ang gawa, linulubog lang yung valve. Ito, gawa ni Kuya Kaloy, ito naka-offset lang. So yung alak ang gawa ano? Offset. Yung iba kasi, yung seat, stock. Lalakihan mo ng 24, mauubos na, kaya yung iba ginagawa 23. Halos wala na, tapos nilulubog lang yung valve para hindi mag-abot. Hindi ba ubra sa akin yung 2530? Pwede naman, kaso tandaan mo ang gasolina nyo, na problema na nga kayo sa blue na gas eh. Ah, mas malakas sa gas yun. Pero more on power yung yun. gas, blue. Pag nag 2530 ka kasi, malaki yung valve. Piston mo, maliit. Ang packet doon, konti na lang matitira sa piston. Eh pagka mahina-hina yung gasolina mo, bigay agad yung piston yan. Susunod ka kahit ganun. Mga pipingas. Eh, blue naman lang ako lagi eh. Okay, mahirap na eh, paano ka sa lugar nila? Hindi, never naman na ako nag red eh. Problema kasi pag 2530, kailangan
Ang power band kasi ng 2530 nasa mataas na RPM. Doon mo mararamdaman yan. Ang laki masyado ng valve eh. Ang liit ng piston. Hindi naman lahat, hindi porket malaki. Okay, dapat lahat sukat. Pero sa tingin mo, mas malakas pa rin 2530 dyan kumpara sa 2428. Pag race bike, kasi ang race bike kasi, wala naman charging, magang mga sigun yan. Kaya pag rev mo, nasa peak power ka na kagad. Pwede naman 2530 Pero masasabi- kaso walang ilalim. Masasabi po na natin touring pencet. Ang touring kasi, paano ba sinasabing touring? Pag sinabing touring, may charging. Ang racing kasi, hindi naman porket sinabing racing, mahina ang pyesa. Mas matibay ang pyesa ng racing parts. Kasi pag racing parts, tangina, bugbog yun, walang patayan ng throttle yun eh. Mga tatang maintenance ng racing parts. Valve spring, palit ka ng palit niyan, walang race. Ayun nga, papalit nga ulit ako eh. Para Tapos safe. ang valve spring mo, sobrang tigas. Pero 5 turns lang ulit, no? 5 turns. Hindi pwede, wala naman, hindi man pwede mag 6 turns. O magpo-coil bind. Tapos sa starting, ganun pa rin. Kaya sa push button, basic pa rin. Oo, mas magang to. Malaki valve nito eh. Labas ang pressure nito. Okay. Medyo minsan kasi nag-hard start sa akin eh. Pero okay naman, okay Kasi lang naman. magkaiba kasi compression ratio sa compression pressure. Compression ratio mo kung ilan yung bore mo tsaka doon sa chamber, kung ilan yung espasyo. Magkano nga pala pag set niyan? Pag kunyari, yung mga Mio M3, paparekta na ng big bag ganito. Magkano yung abuti ng set? Basta additional lang sila 6.5. Pero hindi pa lagi mayroong stock eh, no? Pakahirap ng tagal kasi gawin. Ayun, mga tol, tagal ginawa na itong pukong inang head. Grabe kasi si Pacha, ang tagal gumawa eh. Kain lang ng kain eh. 2 weeks ko inintay ito mga tol. Dinala ko dito to May 2. Pinadeliver ko dito sa shop. So kahapon lang natapos. Ano, mas mahal ba yung aftermarket kumpara to? Wala naman nilabas na aftermarket. Na M3? Na head. Dati meron ako. Ginawa na ako ni Forest 1M dati. Forest pa na yung brand. So Wala hindi, pa. Molde pa lang. Parang test parts pa lang. tapos pag ganito brand nyo, tapos ibibig bag, 11K talaga presyo yan. Oo, bago. Magkano head? 4.7, 4.5. Ayan ha. 1155. Ay, ba yung vibrator? Dogo, vibrator! Magkano yung machine mo? Wala, hindi akin yun. Machine ko yun, mahal. Serdi. Magkano yung mga ganun machine? 2 to 3 million. Ano? Ang bilis naman gumawa ng head doon. Pagbagsak mo, a-align kusa kagad yun. Hindi mo na kailangan yung Asan yun? mag-align. Kailangan kaya kulay yun. Ang matagal kasi dyan, hindi naman siya sinisit cut lang eh. Tatanggalin mo yung buong seat eh. Papalitan mo ng bagong seat, lalakihan mo. Gagawa mo ng bagong seat, babaon mo. Pagkabaon mo, ito naman, babaguhin mo yung angle. So gagawa mo rin ng valve guide. Tatayo mo. Diba? Pagkatayo mo, ngayon, papantay mo naman dito sa seat. Kaya masalimuot yan. Pero yung stock, lalakihan mo lang, eh, napakadali na. Wala pa isang oras, tapos na yun. Pero, Walang power yun. 28 nga yung valve, yung loob naman, hindi mo ma-max throat. Kasi nga, maliit yung ano ba yung max throat na yun? Yeah, yung laki niyan, yung lapad niya, no? Yung throating niya, no? Yun, no? So kaysa naman, Yung iba kasi, 24 ang valve. Pagdating mo dito, wala nang bakal, wala nang seat. Aluminum na. Kasi wala na, kapos na. So wala talaga aftermarket pa na no? Head ko. Dati meron ako eh. Magkano benta mo dun? Wala, hindi binibenta yun. Binigay lang sa akin. Pinangkalera mo. Tapos na-arbor ng tropa, yung militar. Si Bagli. Pero linawin ko lang, yung 2530, mas malakas talaga yun. Hindi, saan mo lalagay na piston? Sa same na gagawin. Kasi depende sa compression yan eh. Kahit nga 24 kung full potential eh. Tapos 25-30 full potential. Pare-pares lang yan. Okay. Depende mo kung paano sinaset up. Magas madaling salita, sa mekaniko pa rin, magbabase. Oo, kahit nga 20 stock valve yan, kaya nilang matulinin din. Kaya nilang tumapat sa bigod. Kasi nagbubuo yan. May 200, 220, yung iba 250. Na, Compression, compress. 240. Hindi porket pataas compression, mas matulin. Depende nga. Kailangan Mataas ang sakto. compression kasi, taas ng compression mo, pressure mo, bilis mapagod makina. Tsaka puro torque. Di ba? Ang low compression naman, malakas naman dumulo. Ito, RFI o, Cruzy. Magawa talaga yun yan. Oo. Ang pyesa niyan, Customize lahat. Wala naman nilabas na pyesa. ano, Honda, Yamaha yung ginagamit. Honda ang GY6 ang pinopyahan niya. Ang China, may kopyahin Honda. Ang China, Honda talaga kinokopya. Pala chat about doon sa pagbe-break-in. Yung chrome bore, ilan odo yun bago bini-break-in o matapos? Maganda pa rin, magtatapos. Mga ilang kilometer kailangan. Sa chrome bore Depende kung paano, gano'ng mo katagal binabiyahe. Pero yung iba kasi kino-consider 500. 500. Yung iba wala daw break-in, pwede naman. Pero bugbog ka agad yung makina. About doon sa steel bore naman. Ganun din, pares lang ng break-in din yan. Ano mas matibay sa dalawa? Durability, mas matibay ang steel bore.
matagal mag-usok. Pero mabilis prone sa overheat. So far, di pa naman ako nag-overheat eh. Hindi, ang nangyari lang naman yan, pag mali ang tono mo, kulang na langis, mabilis mo overheat ang steel bore. Ang chrome bore, kahit konti na lang ang langis, buhay pa. Laban pa rin, no? Kaso, mabilis mag-usok. Depende lagi ang gamit, no? Ilang kilometer, no? O, depende talaga sa gamit. Kahit na mababa o, kung bira, no? Oo. Ubus din. Wasakan ng drive mo. 50 kilometers na lang binibiyahe mo, pero putang ina, wasakan naman yung magbibiyahe. Parang tao lang din yan. Sa isang araw, kaya gumawa ng isang tao bumuhat ng 50 biga. Kung ginawa mo, pina-half day mo lang pinabuhat sa tao, ang nangyari, nabugbugin tao. Kalating araw mo lang pinaubos. Ganun lang din yun. Usage. Dun sa M3 ko, okay lang naman, 1 liter yung langis na nilagay, no? Okay lang. Walang kaso yan. Hindi ka naman magre-racing eh. Pwede rin naman 800, pero 1 liter para May pondo. bibigat ng konti takbo niya. Pero sa break-in, kasi plano ko 1 liter eh. Maganda nga yun para Para smooth. Tsaka hindi bugbog. Oo, 1 liter nalagay natin. kahit So, may tapos 850, 900, pwede na 850. Marekomenda mo 10W, 10W o 5W? Ito 5W to eh. Okay na naman kahit ano. Basta huwag lang peke. So may tatanong daw si Jet. I-interview natin. Ito nga pala mekaniko, ano to, single. Alam mo lang. Kaso nung nagpunta kami sa bar, binigyan ng babae, nagsuka, nandiri. Nabalis. Balis. Walang walang kain yung mga ladies. Huwag nyo umalis. Ako sa'yo eh. Kaya si Boss Mark. Ayan. Ang paborito kong pagkain ay tabalang babo. Kawawa sa'yo dyan. RS8 oh. Maganda ba yan? Oo, maganda yan. Wala nang pangit ngayon. Lahat maganda na. Ayun. M3, refresh mga tol. Stock lang to, nagpa-refresh lang. Palit na bulbs. Kasi wala nang mga bulbs luman. Ito no? Yung malalim. Malalim na, laki no? Parang piso ah. Malalim na. Kaya hindi na nagminot. Dahil motor dito mga tol, no? Puro M3. Race bike na ba yan? Ganda ng ulay no, red. Nahilig ka sa red ah. Sa web? Hindi naman. Thursday lang. Ito red din mga tol. Ito yung Asian pre. Ganda ng ano. Big wheels niya. Ayaw amo namin, wala na. Oh yun. Sugarol na, nalulung pa. Ganito po pala sa sa Chetworks po. Ayan o. Ayan. Ayaw ko gumawa ng mismong pinaka-pinuno. Sige, ayaw mo ha. Mamaya ako talaga po-port yan. Ayun, narinig nyo ho. Stress. Nagbabanta pa ho. Ganyan ho mga ginagawa sa customer nila dito. Oh, yan. Yun! Pangit oh. Galing no, parang brownies no. O, Jet, tapos na to. Oh, ano bang gagawin ko dito? Ayan mga tol, ito yung big bulb. So ito yung stock head natin. O ayan. Mga mukha mo. Shoutout kay Papa John's Motovlog. I love you. Alright mga tol, so ito yung ating piston. Ito na yung piston natin mga tol. Pinakita to ni Chet 59. Ayan. Lalim no? Para sa big bulb natin mga tol. Ayan mga tol, okay na yung ating bulb. Sagad oh. Magkano na ba naman yung 3 exhaust. 178. Solid pa. Alam ko pa. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ayun! Stock lang yan, boss. Ito, stock. Stock lang yan, boss. Uy! Ilang injector niyan? Sumalo yung injector. Isa, dalawa, tatlo. Dalawa injector niyan, Bert ha? Alam mo paano magkaroon ng dual injector? Saan RPM yan bumuga parehas? 8. Ito, 7. Dalawa na spray niya. Pag pumuntrota ka, bubukas yung isa. Ito, ang tawag dito, alulod. Saluhan ng tubig yan. Tingnan mo, kaya ka sumisikat kasi ako lagi naman ng vlog mo eh. Diba? Ako lagi nakikita ng mga tao eh kasi Fritz, Motovlog. shoutout kay Papa John's Motovlog. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin. Sana tumagal ang buhay mo. Kasama ako.
On! Siya guys. Bago na itong valve string. JB4. Okay, the moment of pudurot. Walang error ha? Okay ha, walang error. O, start natin. Hindi, nakakatakot ang mga. Sarado. Jet! So yung mga tol, nag-start na si Cyber. So break in muna to. So bago ko ma-break in to, kailangan munang matuunan ng maayos to. Yung mismong pinaka-idle niya, nakatakbong 40-60 lang tayo dito mga tol. So yun yung itotono sa ngayon. Hindi talaga siya pwedeng birahin. Break in malala to, lalo na steel door. Iba yung tunog niya, no? So stay chill lang kay Manay 2. Break in muna natin ito, 500 km. Tapos babalik tayo dito kalat para i-check kung pwede nang birahin. Or kung nagkaroon pa ng problema ulit. Ganun kahirap. Karga is life. Break in! Grabe guys, talagang tiis pogi, malala. Hindi maabot ang 61 yung takbo ko, 50 to 55 lang. 58, pinakamabilis. Tiis pogi, break in mapar. After this, wang-wang kung wang-wang, walwal. Antok na ano. Time check 2:17 na madaling araw. Fuck. Tok na ako guys. Sino effective yung sting? Pakinggan nyo yung yung big bulb niya ngayon. Talagang pang. Grabe itong pinagdaang break-in na to. Worst break-in ever. Na break record. Okay mga tol, so pabalik na tayo Kalatset after 500 km. So dito na tayo sa Pasig at may narinig ako sa motor. Pakinggan nyo. Tayo dyan, nag-ingay. Yawa. Tagal mo lang gumising eh. Ang aga mo naman kasi, alam mo, tanghali ang tono, halatang may kinikita ka eh. Wawa talaga. Kung saan nakita nagtono ng umaga, jogging ang meron sa umaga. Tangin na, pagja-jogging mo pa ako, bigat-bigat sa sapatos ko. Oh, Kinita ka siguro no, siya dumating. wawa sa'yo. Alas 11. May pinuntahan pa, no? Pinuntahan pa. Hello mga idol. Ayan, 10,000 RPM. $12.6 ang APR, pwede na yan. Ilalim naman. Testingin natin mga tol.
Ang lalim ng throttle. Ang lalim ng laman. Yun. Ganda ng hatak. Tayang gas. Big bud pa more. Okay guys, testingin natin with OBR ulit. Loaded ulit kami. Dami namin dala. Galing pang ulan tong motor. Okay tayo, basa pa. Bukan natin.